Sasampahan ang kaso ng self-confessed hitman na si Edgar Matubato, si Pangulong Duterte. Ayon sa abogado nito na si Jude Sabio, lilipad patungong Netherlands si Matubato nitong buwan para maihain ang kaso sa International Criminal Court. Ang reklamo, crime against humanity. Ibabase raw ito sa mga kaso ng sinasabing extrajudicial killings na matatawag daw na systematic and widespread attack on civilian population. Ganito kasi ang ibig sabihin ng nasabing reklamo. Kasi long overdue na to lalo na meron ng report ng Human Rights Watch at saka ng Amnesty International na magiging basyan at lumantad na rin si Las Cañas. So panahon na dapat maisampa na yung kaso sa International Criminal Court. Dapat magkaroon ng impeachment. Sana by May ma-impeach na yan kasi hindi naman pwede na ang isang pangulo natin ay isang killer, mass murderer, psychopath na uupo sa pwesto. Sumuko si Matubato sa Manila Police District matapos ilabas ng korte sa Davao ang isang arrest warrant laban sa kanya para sa kasong frustrated murder taong 2014. Nakalaya din siya matapos magpiyansa ng halagang 200,000 pesos. Walang umanong basihan ang kampo ni Edgar Matubato na kasuhan si Pangulong Duterte ng Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sasagot naman sila kung valid ang reklamo. Ngunit naniniwala umanong kalihim na propaganda at paninira lamang ito. Giti Panelo, hindi titigil ang mga kritiko ni Pangulong Duterte sa paninira sa kanya. Matatandaang nagbanta ang abogado ni Matubato na magsasampa ng kaso dahil sa mga pagpatay umano sa Davao City noong alkalde pa ang Pangulong Duterte. Ang may papayo ko lamang kay SPO3 Las Cañas, marapat lamang na maliban sa iyong salaysay, may maipakita ka pang bukod at ibang ebidensya. Kung wala, ay maaaring masayang lamang ang oras ng mga tao dito dahil baka walang kahinatnan ang isinasagawa nating pagdinig sa araw na ito laban sa sino mang mga taong idinadawit mo. Idagdag pa natin ng extrajudicial confession ni retired SPO3 Las Cañas ay hindi niya ginawa habang nagaganap ang di umano'y conspiracy na kanya rin binanggit sa kanyang sinumpang salaysay na lumiban at tumaliwas sa nauna na niyang pinahayag sa isa pang komite ng Senado noong ika-3 na Oktubre taong 2016. Marinig yung testimony, alin ang mas kapanipaniwala, sir, yung una niyang testimony o yung ngayon? Hindi nga natin malaman kasi magkabangga yung kanyang testimonya. The point is, kung ang dalawang testimonya mo nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda sa maski kaninong tao, yung right-thinking individual. Unless bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isa niyang testimonya over the other. Now, gusto kong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nila, sinabi nila, buhay na buhay, kaya pinakukuha na ko ng statement saka ng video. So, paano mo ngayon panin? Kaya tinatanong ko siya, halimbawang makaharap mo yung sinasabi mong pinatay ninyo. Anong gagawin mo? Papalitan mo na naman yung statement mo dahil buhay pala. Pero kung hindi daw silang pumatay kasi hindi, nasa statement niya. Andito yung transcript yung TSN, kaya nga pinakuha ko yung TSN, 11:20 in the morning, ito yung kanyang testimonya. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. Merong tumawag na sinasabing nandyan yung dance instructor, buhay na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabi niyang pinatay nilang dance instructor, magbabago po ulit siya ng statement. Pangatlo na yun. Sir, but what does it represent? It's not the first time that there have been reports of police abuses. Do you see, sir, the magnitude of the problem? Well, as Senator Soto manifested before we adjourned, there are 53,000 that were arrested. And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng pulis, hindi lang 2,500 yung patay. Diba? Anyway, hindi pa ako nag-explain sa'yo. Pero sir, yung testimonya na mismong Pangulo yung kausap. Ay, sorry.
O yung pansit eh. Pero yung una mong pinatay, hindi mo matanda man lang kung anong pangalan. Alinsunod sa alituntunin ng Senado, hindi maaaring gawing basehan lamang ang personal na salaysay ni Las Cañas. Gusto nating i-test yung credibility ng isang testigo, hindi lamang para husgahan siya, kundi para rin magkaroon ng parehas na pag-iisip to sa mga inaakusahan. Wala naman siyang matukoy na pwedeng mag-back up o magpatotoo ng kanyang bagong testimonya sa Senado. Kaya't sa bandang huli ay nagdesisyon ang komite ni Lacson na huwag nang magkaroon pa ng bagong pagdinig hinggil sa mga mapanirang alegasyon ni Las Cañas kay Pangulong Duterte. Para sa PTV News, Sweden Velado. Iba pang mga balita, patuloy ang ginagawang pagsisiyasat ng Senado kay retired SPO3 Arturo Las Cañas sa Senate hearing ngayon. Samantala, Las Cañas umaming nagsinungaling dahil sa kanyang dalawang magkaibang testimonya. Kumuha tayo ng karagdagang detalye mula sa aming kasamang si Sweden Velado. Sweden. Princess, kino-question ngayon ng Senado ang kredibilidad ni retired SPO3 Arturo Las Cañas dahil sa dalawa niyang magkasalungat na salaysay. October 2016, pinabulaanan niya ang testimonya ng whistleblower na si Edgar Matobato na walang Davao Death Squad. Pero ngayong 2017, ang salaysay niya naman ay mayroon talagang DDS at ang promotor daw nito ay si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ipinagtataka ng mga senador, sinasabi ni Las Cañas na September 2015 ay nagkaroon siya ng tinatawag na spiritual awakening matapos sumailalim sa isang organ transplant. Kaya't nagdesisyon siyang ilabas ang katotohanan. Pero matapos sumalang sa Senado noong nakaraang taon ay hindi na agad siya nagsabi ng totoo. Inamin niya yan sa harap ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug ngayong hapon at sinabi niya nga na nagsinungaling siya. Hindi niya rin masagot kung kailan at saan siya partikular na inutusang pumatay ng kriminal ni nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Wala rin siyang matukoy na ibang tao magpapatotoo sa kanyang bagong testimonya. Hindi kasi maaaring gawing basehan lang ang nag-iisa at personal na salaysay ni Las Cañas. Sa puntong ito, Princess, ay nagpapatuloy pa rin yung ginagawang pagsisiyasat ng Senado kaya SPO3 or retired SPO3 Arturo Las Cañas at ang nakasalang naman ngayon para mag-examine dito kay Las Cañas ay si Senador Bam Aquino.